Magandang araw po mga kalods at welcome back po sa channel natin. So dito po sa harapan makikita mo na meron tayong LBD module at saka isang power relay. So ito po ang dalawa ay gagamitin natin dito ngayon mga lods sa bagong presentation natin na isi-share ko po sa inyo. So ano ba ang gagawin natin ngayon? So ang isi-share ko po sa inyo mga lods ay gagawa tayo ng automatic backup battery charger sa solar power natin. So, ang ibig kong sabihin, habang ginagamit natin ang solar natin, meron pong dagdag backup po ang solar panel natin. Para just in case na kumilimlim man ang panahon o hindi man biglang hindi sisikat ang araw. So, itong gagawin natin, nakakatulong po ito. Tinatawag natin siyang automatic na backup battery charger kasi kusang mag-on ang isang program natin at kusa ring mag-off. Ibig sabihin doon, kapag mababa po ang battery na natin, kusa po itong mag-start, mag-activate. Tapos kapag tumaas naman ang karga ng battery natin, kusa rin itong mag-shut off. So ang gagawin natin para mas lalo nyo pong masundan, gagawa muna tayo ng basic demonstration dito. Kung paano ginagamit itong dalawang bagong program na gagamitin natin sa automatic backup battery charger. So, ito na po mga lods, ang ibig kong sabihin na isang basic program lang natin. Ito po ay isang power inverter. Tapos dito naman po ang battery. So, ang isang power inverter po mga lods, ang input dyan is naka 12 volts. Tapos ang output sa power inverter, naka 220 volts. Itong power inverter, hindi po ito mag-e-energize kapag hindi po nasusupplyan ng battery dito na 12 volts. Ngayon, kapag pumasok po ang 12 volts, lalabas ang 220 volts dito. Siyempre, kung gagamitin natin dito sa mga appliances o sa ilaw natin, ang battery po dito, malulubat po yun. So, ang plano natin dito mga lods, ito po ang gagawin natin backup sa charger sa bagong presentation natin. Na kapag ang battery po dito ay nag-uumpisang malubat, automatic pong mag-start yung backup charger natin. Tapos kapag nakakargahan na po ang battery natin dito, kusa namang masashut off po ang battery natin. So ito for basic ko lang ipinakita na habang ginagamit po natin ang power inverter, talagang maglulubat po sa paggagamit ang battery. So ang purpose natin, ito po ang battery. Mayroon po siyang program dito na mag-automatic charger po siya. Na kahit hindi na natin i-switch on o i-off doon, basta kusa na lang natin ilagay at magpapangsyon po para hindi po malubat ang battery natin. So, ang project natin para hindi po nakakatulong po sa pagkakarga ng battery. So, ang gagawin natin, ipapakita ko muna po sa inyo yung diagram na gagamitin natin. So, kung makikita nyo dito mga lods, ito po ang LBD natin. So, ito po ang LBD na ibig kong sabihin, LBD. Tapos, doon sa kabila, ito naman po ang power relay. Ito po ang power relay. So, ang power relay, tanggalin ko muna para mas makita nyo maayos. Yan. So, ang rated po na ginagamit natin sa power relay dito, mga lods, ay naka 10 ampere lang. Sapat na para gamitin doon natin sa pag-energize doon sa pag-charge natin sa battery. So, dito po sa tagiliran, mas madali nyong masundan. Kasi ang gamit natin, naka 8-pin terminal po ito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, kung makikita nyo sa diagram, napaka-basic po. Sa taas, makikita mo itong yellow na indicator. Nandito po nakalagay ang holding coil sa 12 volts. Naka 12 volts po ang gamit natin. Kasi meron itong 24, meron 220. Pero ang ginamit natin is 12 volts po ang nakadesign sa holding coil dito sa power relay. Tapos, basic sa diagram natin. So, palagi naman natin itong ginagamit. Pero isa-share ko pa rin sa inyo yung function. So, ang makikita nyo dito sa C sa taas, ditong dalawa, yun po ang common. Sa baba naman, yung nakalagay na NO, ito po ang normally open. Sa baba, naka normally close. So, ang gagamitin natin dito mga lods, yung normally open po ang gagamitin natin. So, ang ibig kong sabihin, kapag wala pong supply na papasok po dito sa power relay, naka normally open po dito at saka dito. Sabay po itong dalawa dyan pero nakaseparate po ito. So, dito nakaseparate itong dalawa, naka normally open. Kapag nasupplyan, ito dito, normally open, dito sa baba naman, normally closed, dito at saka dito.
Kapag nasupplyan po ito, magbabago ito mga lods. Ang maging pagbabago dito, itong normally open po dito, magiging normally close kapag may supply na 12 volts na papasok po dito. Tapos itong normally close sa baba, magiging normally open. Yun ang kaibahan kapag nasusupplyan. Pero pag wala po itong supply, balik sa posisyon na normally open dito at dito sa taas sa baba naman, naka-normally close. So yun ang pinaka-basic. So ang gagawin natin, i-actual natin itong ilagay kasi gagamitin natin ito pag natapos natin yung pag-install natin. Balik po tayo sa iconic natin na tinatawag na tagtaran. So dito natin ilagay ang mga gamit natin, mga loads ito. Kasi mas madali nating pabit-bit at ma-actual po sa gagawin natin. So dito natin siya ilalagay muna sa tagtaran. So paano ba ito pag-install? So ilalagay muna natin siya dito mga load para mas madali natin siyang ma-install at paano i-wiring. So yan po mga loads, nailagay na natin sa screw. So ang next natin, pakita natin muli yung diagram. Ang diagram natin ay, ang LBD po ay kailangan ng 12 volts. So sa actual po natin itong LBD, nakatapo talaga ito sa battery natin na 12 volts. Pero dito sa for demonstration natin, gagawa mo lang, lalagyan lang natin ng power supply na 12 volts para mas makita nyo po kung paano mag-activate itong LBD module natin na gagamitin. Tapos, ang LBD module natin mga lods, may papakita po ako sa inyo na ang ginamit natin na LBD ay ibang design sa katulad ng ibang LBD. So, pakita ko yung isa na madalas na ginagamit na LBD, ito. Kung titingnan nyo, halos magkapareho, pero iba po ang program na LBD na ginamit natin. Kasi ang LBD module na ginamit natin, 3 po ang setting na nakalagay dito. Ito, 2 lang. So, ang ganitong mga klaseng LBD po ay, ang pwede niyang gawin ay yung low voltage disconnect at saka yung reconnect. Pero itong ginamit natin, 3 po ito mga loads. At the same time na meron siyang low voltage disconnect at saka reconnect, ang nadagdag po sa pangatlo ay meron po siyang high voltage disconnect. Kaya kung ganitong klase po ang gagamitin mo, hindi po ito pwede na gamitin sa automatic charger natin. Dapat ang gamitin mo na LBD module ay itong klase na ganito na naka-3 po ang setting. Para meron siyang on and off pagdating po sa pag-charge sa automatic charger natin. So yan. So ang next natin gagawin mga lods, simple, iwa-wiring na natin itong program natin. So ang pag-wiring, napakadali lang mga lods. Kung titingnan mo itong diagram natin, ang LBD, kumukuha ng supply ng 12 volts. So, meron tayong power supply dito na 12 volts. Nakatapping siya sa LBD. Yung output naman, kung ano yung ipinapasok mo sa input dito sa LBD, yun ang lalabas sa output. So, ipagpalagay natin na 24 ka. So, 24 din ang lalabas dito. Kasi ang LBD nakadesign po ito sa 6 volts to 60 volts. Kaya-kaya sa 60 kung taas o 48. Tapos, yung output naman dito na lalabas, kailangan niyang i-supply sa holding coil. Yan, makikita mo yung output. Papasok siya sa supply dito sa holding coil, sa power relay natin. So, ang ibig kong sabihin, pag pumasok po siya doon at may supply po ito na 12 volts, activate po ang power relay. So, yung sinasabi ko na kapag nasupplyan po ito, nagbabago ang auxiliary na normally open, magiging normally close. Ang normally close, nagiging normally open. So, dito tayo sa ang una nating wiring, kailangan natin ng supply sa LBD. Saka lagi niyong tandaan, naka-positive, negative po ang isang supply sa LBD kasi nga 12 volts tayo. So wala tayong gagawin. Napakadali lang i-wiring kasi negative at positive po. Tingnan niyo ng maigi ang wiring dito kasi meron po siyang negative, positive. Tapos itong power supply, meron po isang 12 volts dito. Itatapping na natin siya dito. Dito tayo mag-umpisa sa LBD, mag-wiring. Saka ang gamit natin na wire, ang maganda pong gagamitin sa mga ganito, kapag mayroong polarity po mga loads, itong mga speaker wire. So, ito ang ginagamit natin. So, nasa number 18 po ang wire o number 20 po ito. Palit. Okay lang. Kasi pang control lang po ito. So, una natin gagawin, tapping tayo dito sa input para supply po dito. Patungo dito sa power supply. So, negative, positive. Baliktad. Yan. Okay. So, next natin,
Standard pa rin mga lods. Ito yung itim, negative, positive yung pula. Tapping na natin mga lods. So, yun. Next natin, yung output patungo sa supply sa power relay. Ang output po mga lods, tingnan mo rin kasi may positive, negative patungo sa power relay. Ang power relay po dito ay wala po siyang polarity. Pero kung titingnan mo itong ayos, dapat po umilaw yung indicator dito sa power relay sa paglalagay. Kasi may bulb po itong makita, itong kulay green. Kapag nabaliktad po ang polarity, hindi po iilaw itong lead, pero hindi naman masisira. Pero kapag hindi po ito umilaw sa pag-activation, baliktarin mo lang doon ang terminal loads pagtatapping. Kasi wala namang nakalagay dito, pero ito lang ang diode importante. Dapat umilaw po ito. So okay lang po kung magkabaliktad. Kung malagay mo sa baliktad po ang wiring, okay lang. Pero mas maganda na matama mo para umilaw ito pag nag-activate. Kasi kung nabaliktad yun, hindi po ito ilaw yung lead indicator na nasa loob po ito. So yun ang nagbibigay signal natin na may voltage na pumasok na 12 volts. Kapag umilaw po ito. So mga lods, tatapping na natin. So ang kulang na lang natin, dito na lang sa normally closed at normally open. So ang tanong po dito sa diagram natin, pakita ko muna yung diagram. Ano yung ilalagay natin dito sa normally closed at saka normally open? So siyempre po mga lods, hindi naman tayo makabuo ng pag-charge dito kung wala tayong charger. So ipakita ko muna yung charger na ibig kong sabihin. Ito po mga lods, yan. Pakita ko muna sa inyo. Kailangan pong meron kang charger para magkakarga po sa battery. Sa madaling salita po, kailangan natin itong gamitin sa AC charger. Ito yung backup natin mga lods. Kapag mahina po ang battery natin, automatic po itong magkakarga. Kapag mataas po ang karga ng battery, automatic ring ma-off. So ibig sabihin, nakakatipid tayo sa paggamit nitong paxor natin. Saka lagi nyo tandaan mga lods, kapag naka-gel type po ang battery o naka-LiPo4, dapat ang gamitin mo na battery charger ay yung mga smart battery charger. Kasi kung hindi po isang battery smart na charger po, delikado po masira ang gel battery at saka LiPo4. Kasi itong ginamit natin na paxor, meron po itong mga protection sa high voltage disconnect. Kaya hindi po tayo matakot na masobra po ang karga sa battery. Kasi automatic po itong masya-shut off. Pero kahit ganun pa man po mga lods, meron tayo dito protection kasi gumamit na tayo ng LBD module. Kasi mayroong mga control po ito. So mamaya sasabihin natin kung paano siya i-control. So ngayon, ito po ang itatapping natin dito. So paano siya itatapping dito? So yung sabi ko mga kalods, dito sa diagram natin, yan. Itong common. Dito po nakatapping ang supply sa 220 sa taas. Tapos dito sa baba, dito natin ilagay ang terminal dito sa paxor natin. Kaya pag mag-energize po ito, mag-normally close, papasok ang 220 dito sa normally open. Ilalagay natin yung line 1 at line 2 sa paxor. Dito sa taas naman, dito po maglalagay tayo ng plug sa 220 po dito mga lods. Para pag energize po sa power relay natin, 220 volts po ang battery charger natin mga lods. So ang next, siyempre lalagyan natin ang terminal. So ang common po, ilalagay muna natin yung sinasabi natin na maglalagay tayo ng plug dito mga lods. Kasi yun po ang ipapasok natin sa 220. Pag nag-normally cross po ito, yung baba naman dito, doon nakatapping ang paxor. Kaya kung makikita nyo dito mga lods, pakita ko sa inyo na ang terminal po dito, ito yung terminal plug sa paxor ay, pakita ko sa inyo, ay naputol na po mga lods. Pinutol ko yung linya na plug kasi dito natin siya itatapping. So ang tapping dito sa normally close, hindi sa normally close, normally open po sa taas nyo itatapping mga lods. Ang para sa supply natin sa paxor na 220 volts, tapping natin. So yan, natapping na natin mga lods ang terminal para sa paxor. So ang terminal naman natin dito sa taas. So meron tayong plug na ilalagay dyan. Ito po mga lods. Sa taas po, nakalagay sa common, yung pinakita natin sa diagram. So, hindi po kayo malilito dito sa power relay kasi kung tutusin, naka 6 terminal lang ito mga lods. Halos
6 lang ang ginagamit na terminal. Itong sa baba na normally close dyan, hindi yan magagamit. Ito lang normally open dito po sa taas mga lods ang gagamitin sa power relay na linya. Kaya po mga lods, tataping na natin ang terminal log na galing sa common doon sa taas. Kasi ito po ang isasaksak natin sa outlet na 220. So yan. Tapos dito po sa LBD baka mayroong magtatanong kung paano ito isi-setting. May previous video po tayo dito mga lods kung paano gamitin ang ganitong klase na may high voltage disconnect. So ilalagay ko na lang yung link dyan sa taas na may lalabas na puti. Pag-click mga lods kung paano gamitin ang tatlong settings dito sa may high voltage disconnect. Papakita ko muna po sa inyo yung parameter settings kung ano yung mga settings na gagamitin natin sa LBD module natin dito. So ito po, kita ko muna. Dito ko na lang ilagay mga lods. So sabi nga natin, may tatlo pong ang LBD protection natin. So, unahin natin, meron siyang protection sa LBD, yung low voltage disconnect, at meron siya ring reconnect. At meron rin itong high voltage disconnect, HVD. So, itong tatlo, meron po ang ganyang klase na LBD. So, ano yung settings na gagamitin natin? Sa LBD po mga lods, ang sinisetting ko lang dito is 11.5 volts ang setting natin. Kung tutuusin, hindi natin kailangan pang umabot pa dito sa 11.5. Isinisetting ko lang sa 11.5 para kung sakaling mag-disconnect siya sa 11.5. Pero hindi na ito importante. Kasi ang design sa solar natin, 12 volts tayo na mag-disconnect. So pinipigilan lang natin ilagay ito sa 11.5 kasi makakat off. Tapos ang reconnect natin, ito po ang reconnect natin mga lods, is 12.2 volts ang gamit natin sa reconnection, sa design na ganito, sa automatic. Tapos ang high voltage disconnect, ang setting na ginamit ko lang is 12.5. Ilagay natin siya sa 12.5 volts. So ang ibig kong sabihin dito mga lods, kapag ang voltage sa battery umabot sa 12.2, automatic po siyang mag-reconnect. Energize po ang EC charger natin doon na Paxor. Pero pag umabot naman ang battery sa karga sa 12.5, makakat off po ang battery. So, yun, pabalik-balik na lang. Kung makakat off siya sa 12.5, hindi magagamit ang Paxor charger natin. Ibig sabihin doon, nakaangat o nakakarga na ang battery. Ang purpose natin dito, para makatipid po tayo, kasi EC charging po ang gamit dito. So, kapag bumaba po siya sa 12.2, i-energize muli po ang Paxor natin. Tapos, pag buabot siya sa 12.5, makakat off po ang Paxor natin. So, hindi siya magamit pag umabot na sa 12.5. Iyan po, isi-setting natin. Saka, para makita po, gagamitin natin. Isasaksak natin sa outlet, mga loads. So, mag-energize po itong LBD ngayon. Kasi may 12 volts na papasok. So, yan, makikita. Isaksak natin ito, mga loads. So, ayan, nag-energize. So, ayan po, makita. So, medyo hindi makita. Ibaba pa natin ng kunti. Ayan. So, makikita ba? Naka-energize mo yan, mga loads. Naka-off ang... Kasi nga, ang plug natin, hindi pa ito nakalagay sa battery. So, ibig sabihin dyan, 12 volts. So, ang gagawin natin para makita natin yung sinasabi natin na kapag umabot po siya sa 11.5, maglo-low voltage disconnect. Pero ito, hindi ito aabot sa 11.5. Kasi nga, ang setting doon natin sa actual sa solar natin is 12 volts. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo mga loads kung totoo bang nagpapangsyon siya na ang LBD low voltage disconnect nakaset sa 11.5, makakat off ba? Tapos ma-reconnect ba siya sa 12.2? Tapos high voltage disconnect is 12.5. So, pakita ko muna sa inyo ang parameters natin. So, yung sinabi ko dito na yung nasa unahan, ito po ang high voltage disconnect. So, push button ko siya dito. Nakasit po sa 12.5 ang ginamit natin. So, kung gusto mong baguhin po ito, ilo-long press mo lang mga loads. Long press. Tapos kung gusto mong baguhin, kung gusto mong taasan, 12.7.8 o gusto mong baba dito sa kabila lang. Pero ang setting natin is 12.5 ang high voltage disconnect. So, hayaan lang natin para masit. Tapos balikan natin.
12.5 po ang setting natin. Tapos ang low voltage disconnect nasa center mga lods. So ang gamit natin is 11.5. So kung babaguhin mo, ilolong press mo lang siya mga lods. Yan, tapos dito sa kabila, taas. At gusto mo siyang ibaba, balik mo siya dito sa 11.5. Hayaan natin. So yun, tingnan natin. Ayan, nakasit sa 11.5 ang low voltage disconnect. Ang reconnect natin mga lods, nandito sa pangatlo. So push button natin, 0.7. Ang low voltage disconnect, 11.5. I-add mo yung dalawa mga lods. 11.5 plus 0.7. Ang low voltage disconnect, ang reconnect natin is 12.2. O, pakita natin. 11.5 plus 0.7. Ang reconnect po dyan is 12.2. So, ibig sabihin dyan, magkukonektado siya at napuputol naman siya sa 12.5. So, ang gagawin natin, itong power supply natin, meron po siyang potentiometer sa voltahe. Susubukan natin siyang low voltage disconnect. Okay, subukan natin. Tapos, dito, makikita mo, makikita ba? Naka-energize yan, naka-upong, nakalagay. Naka-energize na. Kasi nag-indicator dito ang power relay. So, i-adjust natin ang potentiometer dito sa power supply. Ilalagay natin siya sa 11.5 kung makakat off ba yung power relay at saka ito. So, kung makat off yun, walang supply na papasok po dito sa power relay para sa supply po dito mga lods. So, gagawin natin, i-adjust natin siya sa 11.5. Tapos, ang LBD natin mga lods, may indicator light po sa taas. Ibig sabihin, nakapasok ang 12 volts sa input patungo sa output. Kapag hindi yan iilaw, ibig sabihin po, walang 12 volts na papasok kapag nasa-shut off po itong indicator na maliit dyan sa likod. So, ang gagawin natin, i-adjust natin ang voltahe sa 11.5 kung magka-cut off ba ang LBD module natin. So, adjust natin sa 11.5, 11.9, 11.8, 11.7, 11.6, 11.5. Nag-cut off po mga lods. Hindi na umilaw. 11.5. Yan. Tapos naka-cut off po. Hindi mo kita dito. Yan. O, wala na po mga lods. Shut off na sa 11.5. Okay. So ngayon, sa reconnect tayo. Ang sabi natin, 12.2. So dapat, iila po ito, mag-energize ang factor. Kasi papasok ang supply, magkukontak yung sinasabi natin dito na normally open, magiging normal close pag nakapasok yung 12 volts na supply sa power relay. I-adjust natin sa 12.2. O, 12, 12.1, 12.2. So, tama. Nag-energize po ang factor. Kung nakikita nyo dyan, nag-indicator light. So, tama. Mas maganda ang ganitong klase ng LBD module, mga lods. Kasi, accurate po ang ganitong klase na LBD module. 12.5. Tingnan natin. Dapat makakat off po ito. At mag-shutdown po ang LBD module natin. So, taasan natin. 12.3. 12.4, 12.5. So, nakat off po mga lods. Wala na ang indicator. Tapos ito, shut off na. So, itaas ko muna para makita nyo. O, yan po mga lods. Cut off. Ang purpose natin dito, kapag mataas ang karga ng battery, shut off po ang factor natin. Kasi naka-easy charging po siya. Tapos, kapag bumaba naman dito sa 12.2 ang battery natin habang ginagamit natin sa solar ang battery natin. Anong mangyari? So, idadrop natin ang supply. Pagpalagay natin, naglubat na ang battery natin. Setting natin siya sa 12.2. Tingnan natin, dapat maka-activate at mag-energize ito muli. Pagdating sa 12.2. 5. 12. Oy, medyo mo. So, yan po. 12.2. So, ilaw na. Tapos dito sa taas po mga lods, yan, naka-off. Nakalagay siya off kasi hindi natin nailagay ito pa sa battery. Pakita ko na lang yung alligator. Ayan po mga lods.
effective po itong gamitin. Kapag makulimlim, at saka pagdating rin sa hapon, wala nang sikat ng araw, ito po yung backup charger ko talaga. Ang Paxor na gamit at nakaprogram lang. Dalawa lang kailangan natin mga lods. Tapos ito, hindi natin kailangan ito sa actual. Ginamit lang natin para may supply tayo sa 12 volts. Pero ang nagsusupply po sa LBD natin, yung battery talaga natin sa solar panel na 12 volts. So mga lods, ito po ang solar setup natin. So, ang gamit na natin ngayon dito mga lods, nasa 500 to 600 watts na po ang gamit natin. Pero sa ngayon po sa hapon, medyo hindi maganda po, makulimlim. Tapos ang oras po ay makikita nyo dito, naka alas 3:45 na po. Mahina po dito ngayon ang sikat ng araw. Umuulan po ngayon dito kaya mahina po ang karga sa solar natin. Tapos yung sinasabi natin na backup na natin na automatic charger mga lods. Yan. Ayan po yung ko sa inyo na ilalagay na natin yung sinasabi natin na backup charger natin. Tapos sa baba pakita ko sa inyo na ito po ang Paxor natin. Tapos ang alligator clip, kailangan natin ilagay sa battery. Ang battery nandito po sa baba. Naka 12 volt system po ang gamit natin. Naka parallel po ang gamit. So itong alligator clip, nakatapping po ito sa battery. So itapping muna natin itong sa battery. So susundin mo lang ang color code dito sa alligator clip mga lods. So yung pula, ilalagay natin dito sa pula. Yan. At yung itim dito, yung para sa negative. So, dito lang natin ilalagay. Yan. Ayan. So, tapos, dito po sa tinatap natin na wire, so medyo maiksi, mag-indicator po ang battery. So, ang battery, makita ba? Nasa 12.2 volts lang po ang battery. So, ito, hindi pa ito naka-energize. Kasi nga, hindi pa natin natapping yung sinasabi natin na automatic backup charger natin. So, dito po, tinanggal ko na yung power supply kasi yung battery po, dito 12 volts, yun ang ilalagay natin. So, may preparation po akong wire. Ito yung sa 12 volts. Ang paglalagay po sa LBD, naka-direct po ito sa battery. So, kasi para ma-monitor po dito sa LBD natin. So, yun ang importante dapat malaman po na ang LBD natin, naka-direct po talaga ang supply sa LBD dito sa battery natin. Ito. So, wala tayong gagawin ngayon. Ilalagay natin itong supply. Tapos, ang plug, yung plug natin mga lods, ito, yung dito sa taas, para sa power relay natin. Nakasaksak po ito sa AC. Meron po tayong outlet doon mga lods. So, isasaksak natin ito. Yan. Kapag nasaksak na po yan mga lods, hindi pa rin ito mag-energize. Kasi nga, hindi pa natin natapping yung supply sa battery na 12 volts. Ilalagay natin siya dito. Dito sa input, pakikita naman. So, hindi mag-energize ito kasi normally, walang supply po dito. So, kailangan may supply ito para makapalo at mag-energize itong power relay natin. So, ngayon mga lods, itatapping natin yung supply dito sa LBD natin. Ito po ay 12 volts naka-direct po ito sa battery. So, live po ito. So, ilalagay na natin. Kasi ginagamit natin yung system natin dito ngayon sa solar. So, yan po, nag-energize. Tapos, isaksak muna natin yung plug kasi tinanggal ko yung plug. So, yan, naka-activate po. Ibig sabihin nito ngayon, mag-energize kasi nasa 12 volts. So, sabi natin, 12.2 yung reconnect, pero mababa na, 12.0. Ibig sabihin dito mga lods, yun po ang battery natin, nasa 12.0 na lang. So, ito na, back up na natin ito ngayon. So, i-plug natin sa AC. So, yan po, nag-activate na po ang Paxor natin. So, yan, kung titingnan nyo dito, tumatakbo na po ang pagkakarga po sa battery. So, ang setting sa Paxor natin, naka-repair mode po ang gamit natin. So, kung titingnan mo, tumaas na po ang karga, nasa 12.2. Kanina, 11.9 na, ngayon tumataas na. Ito, ang ibig sabihin po dito mga lods, naka-reconnect na tayo sa 12.2. Pero pag umabot po ito sa 12.5, makakat off po ang supply dito sa Paxor natin. Ang purpose natin doon para makatipid po tayo sa easy na pagkakarga. Pero ang pagkakarga po sa Paxor, napakaliit lang mga lods. Nasa 40 to 60 o 70 watts lang ang gamit. Pero dito naman sa actual na ginagamit natin, so pakita ko sa inyo, ang actual talaga ngayon. So kukunin ko nyo itong camera para makita nyo mga lods.
So, ang setup natin, ito pakita ko sa inyo. Ito po ang LBD natin dito sa solar. Naka 12.1 na po siya ngayon. 12.2 na. Kasi nga, gumamit na tayo ng backup charger natin. So, nagpapangsyon ko ang backup sa Paxor natin. Tapos, ang nagamit lang natin is, napakait lang ngayon. 88 watts na po ang nagamit natin. Kasi nga, umulan po dito sa amin ngayon, makulimlim. Kung makikita nyo, pero kapag malakas po talaga ang sikat ng araw dito, umabot po ang gamit ko sa 500 to 600 watts na po ang gamit natin. Tapos ang solar natin, umabot tayo sa 1.2 kilowatts na po ang solar panel na ginamit natin. Tapos ang battery, dalawa pa rin ang ginagamit ko na battery kasi wala pa tayong budget. Ang reason ko na lang dito para maka-backup ako, gumagamit po ako ng Paxor para makahabol pa ako. So ang purpose ko sa Paxor, kapag nag-umpisa na pong darating po ang alas 4 sa hapon, humihina na po ang battery natin. Ang gamit natin doon, umabot tayo sa 500 watts. Para hindi po siya maka-cut off, kasi kapag mababa na po ang LBD natin sa 12 volts, ka-cut off po ito, automatic po itong tatapon sa Meralco kapag umabot yan sa 12 volts. Kaya ang idea ko doon, gumamit ako ng automatic backup charger natin na Paxor na ginagamitan ng LBD at saka yung power relay. Para pag mahina na ang battery, hindi matatapon yung 500 na ginamit ko dito. Sayang naman. Tapos ang ginamit lang natin sa Paxor, nasa 60 to 70 watts lang ang gamit natin. So okay lang gumasto tayo ng 60 to 70 watts dito sa easy charging kaysa matapon po ang 500 na ginamit natin dito. So yun ang isang dahilan kung bakit tayo backup, gumamit tayo ng backup easy charger natin na Paxor ang gamit. So ayan po, makikita nyo naka 12.2. So ipakita ko sa inyo kung tatanggalin natin itong plug sa Paxor. Pakita ko sa inyo, tatanggalin natin ang rated voltage pong nakalagay sa gamit nga sa battery is 12.2. Pakita ko sa inyo, tatanggalin natin ito. Sa taas naman ang naka-rated, ayan, pareha po sa 12.2, pareha po yan kasi nakaparel po ang koneksyon dito sa ginamit natin na supply, nakaparel lang po sa taas. 12.2 ang gamit. Kapag tatanggalin ko itong supply sa Paxor, anong mangyayari? Yan. So, ang mangyayari ito mga lods, bababa po ito. Kasi yun na lang ang pinagbabackupan ko ngayon, ang Paxor. Ito, wala, makikita nyo, hindi na siya tumatakbo. Kasi nga, tinanggal na natin yung plug sa Paxor natin. Although naka-ready to connect naman sa pagkakarga. So makikita nyo, nagiging 12 volts na lang. So delikado na po mag-low voltage disconnect po ito. Sa 88 watts lang ang gamit kasi nga mahina, umulan po dito. So ang gagawin ko, ibalik natin yung backup natin na easy charger na Paxor. So ipa-plug ko siya muli dito mga loads. Yan. So kakarga yan dito mga loads. O yan, nagkakarga. So makikita mo dito, naka 12.1. So ibig sabihin doon mga loads, nagkakarga na po ang Paxor natin na backup. So ang purpose ko dito, kahit hayaan ko siya dito na mag 24 hours, okay lang mga loads. Kasi pag umabot po ito sa 12.5, kakat off naman po ang supply dito sa Paxor natin na dinadaan natin sa power relay. Kapag bumaba naman po siya sa 12.2 dito, babalik po, mag-reconnect po muli sa easy charger ang Paxor. Kaya kahit hayaan mo na lang ang Paxor mo dito, wala akong problema po. Para paragi po niyang matcha-chargean po ang battery natin sa baba. Pero i-update ko po kayo, pag malakas po ang araw, babawi tayo, ipakita ko po sa inyo kung ilang watts po ang ginagamit natin kapag malakas po ang araw. Sa ngayon po, ayan, makita naman, tumaas na po ang karga sa battery. 12.1 to 12.2. Tapos, pakita ko sa inyo dito, ayan po ang panahon dito. Makulimlim po, mga lods. Tapos, ang araw is nasa alas 4 na, malapit na mag alas 4. Yan, tapos ang gamit lang natin is nasa 88 watts na po ang gamit natin. So, pakita ko po na sa inyo yung bagong setup natin. Tatlo na po ang charge controller na ginamit natin. Itong 400 watts, 600 watts na LJ, dalawang LJ, at itong isa na lang natin na naka 200 watts po sa
Jinko, Neo Tiger po gamit natin. Kaya, pero hindi siya ganun kalakas. Katulad sa mga LJ. Malakas po talagang magkarga ang mga LJ. Compare po dito sa isa. So, update ko na lang po kayo mga lods. Kapag malakas po ang sikat ng araw, pakita ko po sa inyo kung gaano kalakas gumamit po ang solar panel sa 500 to 600 watts na po ang gamit natin.